Diyos Lord, ingat. Tatawid tayo ng ilog. May nabali ako. Guys, ayoko na ng rough road. Woo! Thank you, Lord. When the house is empty, leaving you with crowded thoughts, you can Pagas pala tayo. your eyes, but Tapos na kami mag-zipline. them stop. Ito na ngayon. Punta na kami ng Puerto Galera. Pero bago yung lahat, magpapagas muna kami. Ilang dito po. Hello guys, so balik na tayo sa biyahe. So salamat pala sa mga nood ng ating first part ng video. So ngayon guys, babiyahin na natin, papunta tayo ng Puerto Galera. So quick recap lang no sa mga nangyari nung kanina. So ang ganda ng ang ganda pala ng zipline kasi siya yung, kung napanood nyo yung last part ng video natin, siya yung longest island to island zipline dito sa Pilipinas. Then kinaganda niya kasi sobrang exciting guys, kasi parang alam mo yon, at first halos magtalo pa kami nung partner ko si Marlene. Then pagkatapos nun, yun pala, pagdating sa taas, kakaibang experience. Parang hindi ko akalain na magagawa ko rin yun, kasi takot din ako sa matataas, lalo na yung pagtingin mo pa lang dun sa baba guys, talagang nakakatakot. Ewan ko, mas malakas pa nga loob niya sa akin nung pagsampa pa lang niya, talagang go kagad ako, parang nag-aalangan na ako nung time na yun. Tapos syempre alam nyo naman, pagbalik natin, magiging experience na rin natin yan. Yung nandito na rin naman tayo sa Mindoro, syempre worth talaga na puntahan na rin yun. And then kasi on the way tayo, dahil dinaanan natin ito Pambulalakaw, going tayo ng Puerto Galera, so nadaanan natin yung mga bayan ng Magsaysay, San Jose, Rizal. So hindi ko na makakabisado pa yung mga ibang bayan, pero napaka worth it talaga guys na madaanan itong mga lugar na to. At first medyo challenging kasi yung bayan ng Magsaysay, bukod sa matatarik ang daan, pataas, pababa, yung open field, talagang siya guys medyo challenging talaga siya kasi napakalakas ng hangin. Hindi kami makapagpatakbo ng mabilis kasi nga parang yun, daily pa rin na kami. Talagang yung hangin sobrang hinahampas kami kasi open field pala yun guys, yung dinaanan namin. Talagang then at the same time palayan na. So far so good talaga dahil wala ka halos mga kasabay, ilan-ilan lang talaga. Napakaganda tayo nitong Mindoro, is talagang worth it. So ngayon itong tatahakin natin from Sablayan going to, medyo challenging para sa akin kasi hindi pa talaga namin to nadadaanan. Puerto Galera, based dun sa mga research ko, itong dadaanan namin merong rough road, especially dun sa Abra de Ilog. So from Mamburao siguro mag-stop over muna kami, then after ng Mamburao ang target namin, pin namin ngayon is Abra de Ilog Port. From Abra de Ilog Port medyo maghihinay-hinay na kami doon kasi yun na nga yung mga challenging part. So yun guys, samahan nyo ako, puntahan natin yung part na yun. Ito na, tara. I woke up slow today, like coming in through the blinds. Poured myself some coffee and let the world take its time. Didn't need a reason, didn't need a plan in my head. Sometimes it's enough just to breathe, take the moment instead. Ba't naman hindi kayo tumitingin sir? Umiikot kayo. Ano yung nyo sir? Hindi na ako makabusina. Inuna ko na preno. Tumama na siya oh. Kuya, ba't di ka naman tumitingin? Yun na nga guys, sa pagmamaneho talaga natin, minsan may mga taong hindi talaga nag-iingat. Yung time na yon, si kuya bigla na lang lumiko ang hindi tumitingin.
Buti na lang kamo, aggressive yung pagpreno ko at walang nangyari sa atin masama. Di rin naman siya nagalusan. Alright, tapos na mag-merienda. Biyahin na ulit. Meron pa tayong isang oras. Cause there's a rhythm in the quiet if you're listening. Little songs live in the silence where the morning begins. And the best things in life seem to get lost in the fray. So I take it all in before the memories fade away. Ito tayo sa Abradilog. Ito na tayo pa tayo rock road. At dito na nga mag-uumpisa ang exciting part. Alam nyo ba guys kung ano challenging sa part na to? Bukod sa rough road siya, yung pagka rough road niya, madulas yung buhangin. So parang nag-i-slide yung motor. So patarik din yung daan. So kailangan ko magtuloy-tuloy ng piga, ng dahan-dahan lang kasi bukod sa malalalim na lubak, anytime pag nag-slide yung motor, tutumba kami at sa baba na kami pupulutin. Kaya ganun siya kahirap guys. Talagang very challenging itong part na to. Medyo crucial po yun. Yung rough road na yun, madulas po yung kalsada. Hindi ka basta-basta. Kasi patarik. Kasi yung gulong, lalo na kung bigat tayo. Dito napapalingon-lingon ako kasi ang ganda ng view. Medyo na-amaze ako talaga sa ganito. Mahilig kasi ako sa, alam niyo, nakalikasan. Akala ko kanina paakyat lang, mayroon pa palang pababa. So ito dito mahirap din talaga, napapadasal ako sa hirap. Kasi nga gawa ng pepreno ka, hindi ka pwedeng pumiga ng preno kasi dumadaos-dos na kagad yung gulong gawa ng madulas. So dahan-dahan, di na ako pumipiga niyan, preno na lang. Tapos dahan-dahan na umaandar yung motor. Tapos malalalim pa na lubak. Talagang ayaw ko ba? Ba't kasi dito pa kami dumaan? Ganito talaga daan. Ano naman yan? Papantay naman. Motor. Galing ng Abradilog. Ay Socorro pala. Alam niya yung daan dito. Ayan po, mataas po yun dun, pantay na yung daan doon. Ito, pang ADB talaga. Medyo pinapalakas ko na rin loob ng partner ko kasi talagang kinakabahan na siya sa mga kalsada na dinadaanan namin. At the same time, talagang ako rin naman kinakabahan na. Hindi ko rin alam bakit dito pa kasi dumaan. Ito yung mahirap nga pagkapaahon. Pero tayo ngayon, pababa. Kaya hindi tayo makapit ang gulong natin. Ayun yung akala ko nakahinga rin pero hindi pala. Tatawid tayo ng ilog. Yan po. Saan tayo? Saan? Ito. Yan. Hop, tawid ilog. At muntik pa nga kami tumumba sa part na to. Naglakad na ako.
Oh, parang may nabali ako ah. Sige lang. Sige, nabaon ako ah. Bakit ako? Teka lang. Sige, Ano? Bangga? ba? Oo. Teka lang. Sa part na to, na-stuck na yung gulong ko sa malalaking bato. Madulas din yung bato. Dumilingon-lingon din ako, baka may mahinga ng tulong kasi ang hirap. Sabay may nakita ako itong sasakyan, sabi ko baka matulungan kami nito. Pero mukhang wala yatang pag-asa. Basa nga yung pa ako oh. Nabasa yung pa ako. Ay, naku po. Ba't ready kasi natin? Oh, sige. Tulak mo ako konti baby. Bumaba ka kaya? Ay, nako. Pero buti na lang mayroong parating na rescue. Bakit? Na ano yung oh? Ano? May malaking bato. Tutulak mo nga ako. Tulak mo ako paano ako makakaalis. Yun na. Ay, Hindi ko salamat pa po. alam nung una na may nagtutulak na pala sa akin. Pero talagang salamat kuya. Kung hindi ko na alam pa kung anong gagawin dyan. Ang hirap pala tumuloy ng ilog. Kasi guys, madulas yung bato. Hindi naman si kuya. Ayun lang, basta yung sapatos ko. Tapos guys, meron pa palang paahon doon. Wala na, tumuloy na si kuya palikod. So guys, eto na po. Muntik na kami. Yung basta yung paa ko. Ang daming tubig. Alright guys, pakyat ulit. Guys, ayoko na ng rough road. Sa totoo lang guys, nakakapagod mag-drive Sino po dito yun? sa rough road na to. Kasi bukod nga sa madulas, malalalim na lubak. Alam mo yung parang hindi siya natatapos. Talagang dasal na lang ako na sana matapos na tong daan na to. Kasi talagang alam mo yun, napakahirap. At alam ko na sa sarili ko na hindi ko na uulitin to. Sorry na po. After kasi guys ng tawid ilog, meron tayo dyan madadaan ng mga sementado naman. Pero ang mahirap talaga is yung rough road. Hindi lang siya basta rough road. Talagang malalalim na lubak. Tapos pababa pa, minsan pataas pa. Alam mo yung parang nauumay ka na ang dami-daming lubak. Tapos parang hindi matapos-tapos. Alam nyo guys, maraming pinarealize sa akin yung pagdaan namin dito. Parang na-realize ko yung daan na to parang sa buhay. Na kung minsan, kahit gaano pa kapangit yung dadaanan mo, kailangan mo patuloy. Kailangan mong dumiretso. Kasi may taong nakasalalay sa'yo. Sa part naman na to, nagsisisi rin ako dahil dinala ko dito yung partner ko. Siyempre, part na to ng adventure pero nag-over-adventure na ako nito. So parang nasa isip ko dapat hindi ko na siya sinama sa part na to. Hindi lahat ng adventure masaya. Minsan kung nakasalalay na yung buhay ng ibang tao, siyempre medyo delikado na, hindi na rin siya maganda. So ito, magsisilbing aral na rin sa akin, sana sa iba rin, na kung meron tayong sakay sa pagmamaneho, mas piliin pa rin natin yung safety ng sakay natin kaysa dun sa adventure, di ba? Sa susunod, siguro mas aaralin ko na yung daan para hindi na ganito yung kahinatnan namin. Kasi honestly guys, medyo nalobat lang ako. Hindi natin nakita yung naipakita, yung iba pang mas delikadong daan. Siyempre, alam nyo naman, nandiyon tayo sa point na kahit pagbablog natin mas nag-over na. Minsan di na rin natin nakikita yung totoong buhay na dapat mas safe, di ba? So yun lang guys, abangan nyo na lang yung next vlog natin para sa ating part 3.